Sa ika-6 na araw ng rescue operation sa pagguho sa landfill sa Cebu City, kumakapit pa rin sa pag-asa ang ilang kaanak na mahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. 13 ang patay sa pagguho at 23 ang hinahanap pa. Saksi live, si Mariz Uman. Mariz? Pia, narito ako ngayon sa isang bahagi ng paanan ng Binaliw Landfill kung saan naganap yung pagguho ng bundok ng mga basura noong Huwebes. At dito nga sa aking likuran, makikita ninyo, dito dinadala yung mga debris, yung ilan sa mga debris na nakukuha mula doon sa pinangyarihan nga ng guho. Hanggang sa mga sandali pong ito ay tuloy-tuloy po ang operasyon ng mga rescuers. Katunayan, 24 oras ay sinasagawang search and rescue operations para sa 23 nawawala pa. Mula sa himpapawid, kita ang itsura ng Ground Zero sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Hala! Patay sila! Hala! 5 araw matapos gumuho ang gabundok na basura na dumagan sa ilang trabahador. Naaagnas na ang bangkay na ito bago maialis ng mga rescuer mula sa pagkakaipit sa nakadagang bahagi ng pasilidad ng landfill. Ang 50 anyo sa biktimang babae ay ika-11 sa 13 nasawi. Ang kapatid ni Rhea na isang welder sa Primeway Solutions wala na ring buhay nang maiahon mula sa guho. Ito pagtayo na ako mong kuya, kay mamay na kung nakita niya pitaka o kiyayawi. Wala na ako na to sa tanaw, pa naman, burot naman niya tanang lawas. Lalong masakit dahil kaka-opera lang daw ng kanilang ama. Nanlulumo ito habang nagpapagaling matapos malaman ang sinapit ng anak. Pakibag ko magunoperahan akong papa. Nawala biyato siya kahibalo. Wala siya kahibalo nga. Is usad ito yung anak na tabunan. Pero sakit niya po. Buot sa utukan. Sadya kay may pagkoan na to January. Ko kay balumuon na dito. Ayon sa isang dump truck driver na muntik madamay sa trash slide, bago ang pagguho ay napansin na niyang gumalaw ang patong-patong na basura. Pag yabo na ko diha, pag dam na ko, ang basura, aksyon na siya gana, uyog na ba? Mo tong loader na ko, akong ipadalig patawag ang bako kay gipakab-kab na ko. Karon kay potong nagdali-dali mig lus naog, pero napay ni puli na mong lain nga nagyabog yun. Hanggang ngayon ay patuloy ang paggalaw ng basura at maaaring bumagsak ang mga bahagi ng naiwang pasilidad ayon sa mga rescuer. Kaya maingat ang galaw nila pati paggamit sa mga crane at hindi basta-basta mapaspas ang paghahanap sa 23 pang nawawala. Ug mag-uwan gani ato i-halt ang operation. Hunong dayon kay that's for the safety of the responders. Lagi punta sa stage of search and rescue. We cannot say it retrieval. It's unfair for the family. Bawal nang lumapit sa Ground Zero ang media at kaanak ng mga nawawala. Kaya ang ilan sa kanila mula sa malayo nakatanaw at nag-aabang. Isa sa mga umaasa si Jeremy, pero tanggap na raw niya kung sakaling matagpuan na wala ng buhay ang mister niyang si Dexter. Sakit ay kung lugan, sir. Hindi ko gila. Walay adlaw nga wak ko magila. Halos, magtaw ni mo man ako sa kapisyo para sa kumana. Ang ako panawagan sa paspasan nila itong taon. Kaya para naasad may chance nga makuha nga tibuok pa ang among mga relatives diha. Tibuok pa akong bana nga maila pa itaw na mo diha nga mahayap tarong. Nawawala rin ang anak ni Tatay Juventino. Ang akong gibati karon nga sakit kayo nga dili makuha ang akong anak mo nga ang akong yung gusto nga mupauli ako sa amo ang dapit nga makuha gyud ang akong anak di makuha ang akong anak di ko pauli kay ang uban nakuha man nya gakuha rin magpabilin sakitan ako. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, nangako ang pamunuan ng kumpanya na aakuin ang mga gastusin ng mga apektadong trabahador. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang City Hall. Ipinauubaya na raw nila ang investigasyon sa DENR-EMB. In terms of the liability due to the incident, I don't know kung incident man-made or natural catastrophe.
we will refer that to the government, the DNR, the EMB, to investigate the matter. Sa DNR-EMB rin iniutos ni Environment Secretary Rafael Lotilla ang pagkakasa ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan sa landfill habang naghahanap ng solusyon sa problema ng Cebu City sa basura. Pia, ito nakikita ninyo sa aking likuran ay ang patuloy na pagbabagsak ng mga debris na nakukuha pa rin mula dun sa guho sa loob bilang bahagi pa rin no, ng paghahanap nga para mas mahanap yung mga nawawala pa, talagang tinatanggal na yung mga debris at dito naman dinadala. Samantala, meron pong 2 shifts ng mga rescuer na binubuo ng aabot sa 500 mga rescuer o mga tauhan mula sa Bureau of Fire Protection, AFP, PNP, mga government agencies, pati Prime Waste Solutions Incorporated. At hinati naman sa 4 na quadrant yung pinaghahanapan. Gamit-gamit yung mga malalaki o heavy equipment gaya ng mga crane at mga backhoe para mas mapadali at mas maging efficient yung kanilang operasyon. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Cebu City para sa GMA Integrated News. Ako, si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.